Si Brian Mills ay dating CIA agent na ngayon ay tahimik na namumuhay. Ang tanging iniikutan ng mundo niya ay ang anak niyang si Kim, na 17 taong gulang. Kasama ito ng ina niyang si Lenore at ng mayamang stepfather na si Stuart. Pangarap ni Kim na maging singer, at sa kaarawan niya, nagdala si Brian ng karaoke machine para ipakita ang suporta niya. Pero natalo siya sa atensyon ng regaluhan ni Stuart si Kim ng kabayo. Kahit ganun, nanatiling alerto si Brian. Minsan, nagtrabaho siya bilang bodyguard para sa isang sikat na pop star at nasigip niya ito mula sa atake ng isang lalaking may kutsilyo. Dahil sa pasasalamat, inalok siya ng pop star na ipapakilala si Kim sa isang vocal coach at manager para matupad ang pangarap nitong maging mang-aawit. Ngunit bago pa niya masabi kay Kim ang balita, nagmakaawa na ang dalaga na payagan siyang pumunta sa Paris kasama ang kaibigan niyang si Amanda. Nagduda si Brian dahil delikado para sa dalawang dalagita ang magbiyahe mag-isa. Pero nang magtampo si Kim, napilitan siyang pumirma ng permiso. Hindi niya alam, nagsinungaling pala si Kim, hindi ito art tour, kundi pagsunod sa isang banda sa kanilang European tour. Pagdating sa Paris Airport, nakilala ng dalawang babae ang isang binatang lokal na nagngangalang Peter. Niyaya silang magtaksi ng sabay at nagpanggap na mabait. Ang hindi nila alam, scout pala ito ng human traffickers. Nang tawagan ni Brian si Kim, biglang may mga armadong lalaki na pumasok sa apartment. Wala ng oras, kaya tinuruan niya si Kim kung paano magtago at ilarawan ang mga umaatake. Bago siya madala, nasabi pa ni Kim ang isang mahalagang detalye, isang lalaking matangkad, may tato ng buwan at bituin sa kamay. At tuluyan nang naputol ang linya. Gamit ang kanyang dating koneksyon, nalaman ni Brian na isang Albanian trafficking ring ang may gawa. May 76 na oras lang siya para iligtas si Kim. Lumipad siya agad papuntang Paris at sumabak sa ilalim ng mundo ng krimen. Sinubukan niyang hulihin si Peter pero biglang namatay ito sa isang aksidente. Dahil desperado, lumapit siya sa isang kakilala sa French intelligence para sa impormasyon. Nauwi siya sa Red Light District at isang brothel na nakatago sa construction site. Doon niya nakita ang isang babaeng suot ang jacket ni Kim, ngunit ito'y bangag sa droga. Nakipaglaban si Brian, pinatay ang ilang traffickers, at nailigtas ang babae. Pinilit niya itong gumaling mula sa epekto ng droga, at mula rito nalaman niya na dinala si Kim sa isang safe house. Nagkunwari si Brian bilang isang opisyal at pumasok sa hideout ng Albanian gang. Nakaharap niya ang pinuno nilang si Marco, at nakumpirma niyang siya ang nasa kabilang linya noong kinidnap si Kim. Sa brutal na engkwentro, nilipol niya ang mga tauhan at pinahirapan si Marco hanggang sa umamin na ibenta na si Kim sa isang auction na pinapatakbo ng isang makapangyarihang tao na si St. Clair. Habang lalong lumalalim ang investigasyon, nadiskubre niya ang lihim na bentahan ng mga babae sa ilalim ng mansyon ni St. Clair. Nakita niya si Kim na gagawing huling produkto sa subastang iyon. Nahuli man siya, nakatakas at nilipol ang mga tauhan ni St. Clair. Bago ito mamatay, sinabi ang huling lokasyon isang yate na pagmamayari ng isang mayamang mamimili. Sa huling misyon, sumalakay si Brian sa yate, pinatay ang mga armadong bantay, at hinarap ang taong may hawak ng kutsilyo sa leeg ni Kim. Sa matinding determinasyon ng isang ama, winakasan niya ang laban at nailigtas ang kanyang anak. Pagbalik nila sa Amerika, tinupad ni Brian ang pangako niya kay Kim, dinala niya ito sa pop star na minsang nangako ng pagkakataon para sa kanyang pangarap. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.